Pinag-aaralan na ng palasyo na sampahan ng kaso ang nagpapakalat ng may kaugnayan umano si First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco. Git pa ng Malacanang, hindi bahagi si Tantoco ng entourage ng unang ginang nang bumisita siya sa Amerika. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Yan na naman mga kababayan, nananakot na naman. Itong si Auntie Claire, sasampahan na naman ng kaso yung mga nagpapakalat ng balita na yan. Na itong si First Lady Liza Araneta Marcos nga ay kasama doon sa kwarto kung saan natagpuang patay itong si Paulo Tantoco mga kababayan dahil sa overdose, dahil sa paggamit ng cocaine. Nandoon yan mga kababayan sa police report. At ayun nga, sa balita, na nandoon mismo itong si First Lady Liza Araneta Marcos nung dumating yung mga investigador. Andoon pa daw sa kwarto. Patunayan ninyo na wala na doon itong si Ipil Liza, itong si Madam Liza. Huwag naman puro na lang pananakot, Madam Claire. Lahat na lang ba ng ayaw ninyo, ayaw ninyong marinig, ay gusto ninyo kasuhan lahat? Ano ba itong administrasyong ito? Pananakot na lang ba talaga ang alam nila mga kababayan? O ito patuloy natin? Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginagawa. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Pahayag yan ng palasyo sa gitna ng alegasyong nagdadawit kay First Lady. Pwede palang pikiin mga kababayan yung police report kahit nanggaling ito sa Los Angeles. Piki pala yun mga kababayan, patunayan nyo munang piki yan. At mas nakakahiya dahil nga nasangkot itong si Madam Liza sa pagkamatay ni Paulo Tantoco dahil nga sa overdose ng paggamit ng cocaine mga kababayan. At huwag mong sabihin na hindi kasama sa entourage itong si Paulo Tantoco. Nandoon yung asawa niyan mga kababayan, si Dina Arroyo, na isa ring nagtatrabaho, isa ring sekretary ng Malacanang mga kababayan. Anong ginagawa ni Paulo dun? Paulo Tantoco sa lugar na yon. Doon din tumuloy itong buong team nitong si Madam Liza mga kababayan. Dumalaw. O pwede namang dumalaw lang. Dahil magparty-party nga, nakita naman natin mga kababayan yung pasayaw-sayaw na si Madam Liza. Mapipakita ko ba yung video dyan? Andyan si Madam Liza mga kababayan, talagang masayang-masaya na sumasayaw. Party-party mga kababayan. Siguro pagkatapos ng party-party, o baka ginagawa pa lang yung party-party mga kababayan, ay gumagamit na sila ng pinagbabawal na gamot na yon. O ito patuloy natin. Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Amerika noong Marso. Base sa mga ulat, overdose sa ilegal na droga ang ikinasawi ni Tantoco. Sabi ni Castro, nakalulungkot na dinadamay sa pamumulitika ang usapin ng isang pribadong tao. Pinabulaanan din ng palasyo ang report na kumakalat sa social media na kasama ni Tantoco sa hotel ang unang ginang. Ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na nag-provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel. At meron po siya mga activities. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco.
March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Paano masasabi ng mga obstructionists na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga Sa palagay mo ba doon sa maniniwala video? yung taong bayan sa pinakita mo na yan? Wala na. Hindi na tawag nito mga kababayan, hindi na ganun kabilis maniniwala ang taong bayan sa mga sinasabi mo, Attorney Claire. Dahil ilang bisis ka na ba nagsisinungaling? Ilang bisis mo na bang pinagtatakpan mo ang mga ginawang kamalian ng administrasyong ito? Tapos ngayon, magpapakita ka ng larawan dyan na ganito, kasama itong si First Lady Lisa Araneta Marcos, itong si Madam Lisa, nakasama dyan sa larawan na yan. Yung ginawa niyong pag-edit sa larawan ni Madam Lisa, kasama yung Girl Scout of the Philippines, ano yun? Maraming nagsasabi noon, mga kababayan, na edited yun. Tapos ngayon, ipresenta mo na naman yan. ginawa na lang tayong napakatanga nitong si Attorney Claire Castro, mga kababayan. So, patuloy natin to. Sa gitna ng kontrobersya, maayos naman daw ang lagay ng First Lady. Okay na siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po, ayaw niya sana ito na lumaki pa dahil... Pero pilit na, ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. Payo pa ng palasyo, huwag basta maniwala sa mga drama, gimmick at anyay gawa-gawang kwento ng mga tinawag niyang obstructionist. Sa ngayon, tila napapanahon raw ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga individual na nagpapakalat ng maling balita tungkol sa First Lady. Pag-aaralan daw yan ng Malacanang. Mobile journal. Isa lang yung paraan, Attorney Claire Castro, para mapatunayan ninyo na hindi talaga sugapa sa pinagbabawal na gamot sa cocaine itong si Pangulong Marcos at itong si Madam Lisa, magpa-drug test. Matagal nang hinihingi ng ating mga kababayan yan. Magpa-hair follicle test para matapos na yung duda ng taong bayan. Pag nagawa ninyo yan, o baka aminin na ng mga DDS, mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte, na nagpapakalat nga kami ng fake news. Kung halimbawa, gagawin in public, ha, kailangan makita nating lahat. Yung gagawing hair follicle test, mga kababayan, yung drug test ni Pangulong Marcos at nitong si Madam Lisa, mga kababayan. Pag hindi niyo magawa yan, may katotohanan. Kasi nga, bakit kayo natatakot? Ikaw rin na Attorney Claire Castro, dapat magpa-drug test ka na rin, ha? Magpa-hair follicle test ka na rin. Kasi baka lang, ha? Baka lang nahawa ka na dyan sa mag-asawa na yan. Maraming haka-haka, mga kababayan. Yung haka-haka na yan ay hindi talaga matatapos hanggat hindi nila magawa yung kahilingan ng taong bayan. Yun ang dito lang muna, at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Member Jeff Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ags Gunun, Jags Jaguno, at shoutout kay Lods Bitboy Sira, shoutout sa iyo, Lods. Shoutout na rin kay, dito tayo sa may bandang baba, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Melvin Piliselda, kay Sit ng Camarines Norte, excuse me, Aintol Dalugo, shoutout kay excuse me, si Relce Bandal, kay Danilo Calao, shoutout sa Idol, kay Danilo Misiano, shoutout, Mysterious Girl, shoutout, Busoga, shoutout kay Danilo Bali, shoutout na rin kay Herminia at kay Dante Seifel, at kay Binoki TV Idol, shoutout sa iyo, Idol, at kay Marlon Ligado. Yun ang dito lang muna, at once again, this is Ronnie TV mo. Ingat lahat, God save the Philippines.